mga salita dito po sa 1 Peter chapter 5, no? Kasi nga dito po sa 1 Peter chapter 5, simulan natin sa 1 Peter chapter 5. Ang pinakang title ng ating pag-aralan ay nandun po sa verse 7, no? Sabi doon, casting all your care upon Him, for He careth for you. Yun. So, siguro tayo tumayo at basahin po natin yung buong chapter. Hanggang 14 lang naman ito, mga kapatid. At yun, para makapagsabay po tayo sa Bible reading o pagbabasa ng salita ng Diyos. So, sabi po doon sa chapter 5, verse 1, the elders which are among you I exhort to, I am also an elder, and I witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking me the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not worthy lucre, but of a ready mind. Neither as being lords over God's heritage, but being example to the flock. And with the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that fadeth not away. Likewise, you younger, submit yourself unto the elder, ye all of your subject one to another, and with humility, for God resisteth the proud, and giveth grace to humble. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. From receipt steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose I have written thereby, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein you stand. The church that is at Babylon, elected together with you, saluted you, and so that Marcos, my son, greet you one another with a kiss of charity. Peace be with you, all that earn charity, Jesus. Amen. So yun po, salamat po sa Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Unang-una mga kapatid, no, sa ating mga naranasan, sa sunod-sunod po yung bagyo, no? Doon po sa amin sa Mindoro, ito talagang nasintro din po yung aming lugar doon. No, talagang yung mga kamag-anak namin doon talagang grabe. Pero yun nga po, hindi natin pwedeng maiwasan yan, no? Yung mga kalamidad na yan. Yung pandemic, no? Hindi yung kalamidad na yan eh. Ngayon, bagyo na naman. Tayo signal number 3. Yun. So, yung mga nasa gobyerno ay talagang abalang-abala para subaybayan kung ano yung mga nangyayari sa kanilang mga nasasakupan. Siyempre, lalo na sa mga bababang lugar. So, sa atin naman, sa believers of the Lord, kailangan mag-prepare po tayo. No? Hindi naman porque Kristiyano tayo, maging kampante. Kanina nga umaga, nagtabas-tabas na ako nung kaya lang, hindi ko natapos. Yung langka, tinanggalan namin ni Amir ng mga sanga. Yung mangga dyan, inalisan ko na pero hindi natapos. Mamaya, pagkatapos ito, tatapusin ko na kasi talagang yan, yung bagyong Ruri, dito ang daan eh. Dati, yung BSA, dito na ang highway eh. Signal number 5 na sa Bicol. Napakalakas yun. So, yun naman, ipaubayan natin sa Diyos, katulad ng kinanta natin, yan ay storm na Diyos lang ang pwedeng mag-ingat sa atin, Diyos lang ang pwedeng magbago ng direksyon, no? At tayo nagpe-pray na magbago ang direksyon. Parang yung panahon ng Yolanda, marami nag-pray na yung bagyo mapunta sa Japan eh. Hindi naman napunta, no? Dito rin na maraming tinamaan din. Kumbaga, kung talagang ano yung kalooban ng Diyos, yun po yung masusunod. So, dito po sa verse 1, ito po, naka-address po sa mga mananampalataya po, especially sa elders.
na sinulatan po ni Apostol Pablo, no? Sabi niya, the elders. Kung sinabing elders, ito po yung ginagamit ng Diyos sa iglesia upang magpalakas sa mga mananampalataya. Ang tawag po doon ay elders. Yun. Kaya nga tayo nag-o-ordain, hindi bishop, hindi cardinal, hindi papa. Nag-i-ordain tayo, elders. Yun. Hindi kung ano-ano mga katawagan. The elders which are among you, I exhort, who am also an elder. So, Apostle Peter, elder din po siya. Yun. Kaya in-address po niya ito sa elders. Sabi doon, in a witness of the suffering of Christ and also a partaker of the glory that shall be revealed. Alam pa naman natin, ang ating kapatid na Pedro ay matagal hong nakasama ng ating Panginoong Kristo mula sa kanyang pagkatawag hanggang sa pagkamatay ng ating Panginoong Kristo ay kasama po si Apostle Peter. At yun po, kaya nga sabi niya sa talatang yun, and a witness of the suffering of Christ and also a partaker of the glory that shall be revealed. So alam niya sa elect people, ay alam niya na kahit nakaranas siya ng suffering, ang sabi niya kasama pa rin siya sa tinatawag na the glory that shall be revealed. Yun ang maganda doon. Na maraming suffering, katulad ng naranasan ni Kristo ng mga apostol, pero may tinatawag pong glory na i-reveal sa mga elect, mga born again, mga redeemed people. Na ito po na makikita natin as a Christian, as a believer, na kailangan natin talaga maunawaan ano ba yung lalim ng ating paglilingkod sa Diyos. Kasi minsan, nababaliwala natin yung paglilingkod sa Diyos. Nakala natin tama na akong napili, tama na akong natubos, tama na akong the born again, ay ma-stop na po tayo doon. So, tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, ay dapat po ay mayroon tinatawag pong malalim na paglilingkod sa Diyos. Yun. Pag sinabing malalim, talagang nandun yung mataas na commitment para paglingkuran Diyos. Kasi sabi nga doon ng ating kapatid na Pablo, feed the flock of God. Yun. So, ang trabaho ng mga elders ay ipid, pakainin yung iglesia ng Diyos. Pag sinabi iglesia ng Diyos, ito po yung mga tao po yun, no? Hindi yung iglesia ng ibang grupo. Yun. Iglesia ng Diyos, tao po yun. Pag sinabing tao, hindi ito building. Kasi yung ibang grupo, naniniwala sila na yung iglesia building. Sa atin po, hindi ito building. Ito po ay mga tao, mga tinawag, mga elect, mga natubos at na born again through the power of the Holy Spirit. So sabi ni Apostol Pedro, feed the flock of God. Kaya anong ipipid natin? Siyempre, pag sinabing spiritual feeding, ay tumutukoy po ito sa mga salita ng Diyos, sa mga salita na makapagbibigay sa atin ng kalaguan o kalakasan. Kasi ang Kristiyano lang naman ang kailangan talagang lumago. Ang hindi Kristiyano, hindi born again, hindi naman lalago talaga yon. Bakit to? Ayon po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ano po yung sabi ng ating kapatid na Apostol Pablo po doon sa talatang yon, no? Ang isang tao na hindi born again ay napangaralan o nakarinig na salita ng Diyos, ano po yung mangyayari sa kanila, no? Sabi doon ni Apostol Pablo, but the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Yun. So, pag ang isang tao ay pangaralan mo na salita ng Diyos, o ano man ang paringgan mo ng preaching, kasi iba talagang padalhan mo ng Word of God para ma-born again. So, tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay para po sa born again. Hindi po yan para sa hindi born again. Pag namin born again, elect, redeem, yung mga na-redeem, yung po ay born again ng banal na espiritu. Pag hindi ka na-redeem, hindi ka born again ng Holy Spirit. Kaya maliwanag po doon mga kapatid na napakaganda po na yung salita ng Diyos ay para sa atin ito as a born again. Kasi ito po, ang purpose nito ay para sa kalaguan, kalakasan, at para ma-prepare po tayo sa paglilingkod. Katulad ng sinasabi po ni Apostol Pablo dito sa Ephesians chapter 4, no? Tingnan po natin yung Ephesians chapter 4 verse 11 to 12.
kung ano po yung purpose, bakit may binigay na mga lingkod ng Diyos o mga elder, mga pastor ng iglesia. Tingnan po natin sa verse 11, sabi doon, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints. So yun, pag sinabing for the perfecting of the saints, hindi naman ibig sabihin na hindi nagkakabali. Ibig sabihin, for maturity. Yun ang ibig sabihin for the perfecting of the saints. Para maging mature. Hindi yung maraming Kristiyano, puro immature. So kailangan natin mga Kristiyanong mature. Ibig sabihin, talagang namumuhay sila ayon sa kalooban ng Diyos. Tapos ano pang sabi din? For the work of the ministry. Yun, yung mga gusto magpagamit sa Diyos, hindi pwedeng porki matalino, magaling. Brad, bagong born again ka, pero matalino ka, bukas, ikaw na yung magsung leader, ha? So hindi ganun sa atin mga kapatid, no? Kasi ipiniprepare natin yung mga gustong magpagamit sa Diyos, hindi kaagad-agad, no? May process, may proseso ang banal na kasulatan. Hindi puro gusto mo, tulad yan sa mga kababaihan, gusto mong magpagamit. So, marami namang kailangan magpagamit ka, no? Maraming mga ministeryo. Halimbawa, i-text mo lang yung kapatiran, no? Sister, kaya natin. Kahit signal number 3 na tayo, kahit kaya natin. Ikaw naman nangiginig na kaya natin, sister. So, basahin mo, magbigay ka lang ng talata, magpabigay ng kalakasang spiritual, di ba? Alam nyo, kailangan sa ating kapanahunan, lalo na sa mga pandemic, mga kalamidad, kailangan natin palakasin yung spiritual natin. Kasi nga, marami na nga natin discouragement sa labas, di ba? Tapos yung spiritual mo, mahina pa. Ano ang panlaban natin? So dapat, ang palakasin natin yung spiritual na buhay, mga kapatid. So, ano pa? Sabi ni Apostol Pablo, for the edifying of the body of Christ. Kaya pala ibinigay, kaya binanggit ni Peter, na-address niya sa elder. Kasi nga, may reason, may dahilan kung bakit mayroong elders. Kapag wala na tayong elders dito, magkakanya-kanya na tayo, di ba? Sabi niya, wala naman ang si pastor nasa kabilang kanto na. Anong mangyayari na? No? Kaya mayroong reason. Siyempre, dun sa totoong iglesia po yung tinutukoy. Pero ang sabi doon, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. Yun. Kaya nga, kung papag-aralan natin yung purpose of the gospel, yun, susubaybayin nyo sa YouTube, dahil may iniintay lang akong, hindi pa ako nakakapag-series, kasi nga, ito, nagloko na yung, ko, hindi makapagtanga, tumagal, kasi pag medyo 8 minutes na, sumasabog na po yan, kaya yung malapit dyan, mag-ingat po. Nag-overheat na po siya. O malay mo, may kilusin ang Diyos, no? Pastor, love gift ko sa iyo, isang cellphone, ganun kalaking cellphone, no? May television na. May television na, no? So, yun, may series kasi tayo Alam mo, yung unang series ko ng tungkol sa doktrina, no? Para kanino ang banal na kasulatan. Yun, di ba? So, malawak po yun para kanino. Ibig sabihin, parang tunog na hindi para sa lahat. Talagang makikita mo doon sa pag-aaral na yun na hindi talaga para sa lahat. Tapos pangalawa, ang kakumplituhan ng salita ng Diyos. Completeness. Alam mo, pati Indiano, pati mga Indiano, pinapanood nila kahit Tagalog. Yun, na may nag-invite talaga sa akin. May Primitive Baptist na pala sa India. 12 villages. May lokal na PBC doon, Brad. At pinapupunta nga tayo doon. Kasi ang contact noon si Elder Vernon Johnson. At yun, sabi na Elder Vernon, malapit naman daw ako. Follow up ko na daw yung India. Alam mo na daw. Ako na raw ang follow up. Siya ang nagtanim, ako ang didilig. Pero ang Diyos pa rin ang papanagot doon, mga kapatid. So sabi ko, nag-usap na kami ng naunang elder doon. So by January, pag ganun, matapos lang pandemic, sama ko si Brother J.R. doon at yung ibang elders. Kasi ayaw ko namang ako lang, iba yung India kasi yun Pero yun, mayroon na rin po siya sa Singapore. Yun, Singapore, Malaysia. Yun pala, mayroon na sila sa Malaysia Ang alam lang nating PB, sina Brother Matt. Yun pala, mas nauna pa yung India kaysa atin. Yun. At mga villages nga ang
ang mga gawain doon. Yun, daily kami nagchat-chat at lahat ng mga yun, video ko, mga post ko, talagang nag-ano siya. So, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, no? Na nawa, makarating na tayo doon. Hindi dahil mag-aliw-aliw. So, siyempre kasama rin yun, marirelax ka. Pero, ang unang-una talaga, yung ministry. Siyempre, alam mo, sabi niya, mag-prepare daw ako dahil ilan na yung ordained elders doon, Brad? Magbigay daw ako ng mga mag-mentorin daw ako, mga Indiano yun. Hindi mag-aaral ako ng Indian. Wow! So, sabi doon, feed the flock. Yun, kailangan nating i-feed. Ano yung i-feed? Siyempre, doctrinal tama dapat yung doktrina. Yung sabi nga ni Elder Vernon, hindi ko nga alam kung yung doktrina nga nun ay sound. O kaya ay practices ay sound. So, ang kailangan, mayroon talagang tamang pagsubaybay. Tamang pag-ayon sa kalooban ng Diyos. So, ano po yung sabi doon sa tingnan natin yung sabi pa ni Peter, no? Sabi doon sa verse 3, neither as being lords over God's heritage, but being example to the flock. Ayun, so ano yung sabi doon? Ang mga elders ay hindi dapat nagiging Panginoon sa mga nasasakupan. Kaya nga tayo, no? Wala ho ditong master, wala ditong hierarchy. Yun. Ako nagkataula, ako nag-preach. Pero tayo, equal ho. Yung obligation ko rin, ang obligasyon ng iglesia ano ba yung obligasyon ng church o ng kapatiran, ng membro ng church? Dalawa lang naman, di ba? Ano yung dalawang obligasyon na tatandaan nyo? Umattend at sumuporta. Dalawa lang para sa inyo ba yung mga kapatid mahirap? Umattend at sumuporta? Ganon din yung obligasyon ko. Umattend at magsuporta. Halimbawa, hindi na ako makapag-preach. Ano yung ang gagawin ko? Dumalo na lang. Yun. At kung sino man yung maging mga ngarag dito na itawagin, ang gagawin ko, dumalo at magsuporta. Yun. Kasi yun naman talaga ang obligasyon natin sa church, mga kapatid. Dumalo. Ay pag hindi ka dumalo, paano ka makakapagsuporta? Buti kung kahit wala ka dito, nakakapagsuporta. Di ba, sis? O sige, pastor, i-LBC ko na lang. Di ba? Ang problema, karaniwan, pag hindi dumalo, wala rin suporta. Nawa, kahit wala dito, magsuporta man lang, pastor, pang electric bill, pang ganun no? Yan po masarap na attitude ng isang mananampalataya. Na kahit hindi ka pilitin, kasi sa atin mga kapatid, ang pagtulong dapat cheerful, giving. Dapat ang pagtulong talagang masaya ang puso mo. Yung hindi ka na pipilitan. Di ba? Sabi nga ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Corinto. 2 Corinthians chapter 9, no? Siyempre, ang usapin dito ay yung pagbibigay sa mga mananampalataya. Hindi lang ito sa pagbibigay sa church, no? To the saints po ang tinutukoy dito Kung tingnan natin sa verse 1, sabi doon, for as touching the ministering to the saints. To the saints po ang palaging usapin sa giving Hindi lang pagbibigay sa pastor, sa church, kundi sa mga mananampalataya. Kapag may nakita kang mananampalataya na kailangang tulungan, huwag ka nang magdalawang isip na tulungan. Dahil nandun po talaga yung blessing na nakapagbigay ka, blessing po yon. Pero tandaan po natin, it's better to give than to receive. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya kapag may alam tayo, kailangan tulungan, yun. At mayroon naman tayong extra. Sa Bible nga, kung sino pa yung wala, yun pa yung giver. Natandaan mo yung babaeng bao? Walang-wala na siya, pero siya pa yung kinalugdan ng Diyos about giving. Bakit to? Yung buong kaya niya, ibinigay niya Katumbas ng buhay niya po, mga kapatid. Yung Pariseo naman, nagmamalaki pa Ako, nagbigay ito kasi
Sobra-sobra na yung kayamanan ko eh. Kumbaga, nakapagbigay lang siya dahil sobra-sobra. Pag nagbibigay po tayo, hindi ho natin tinitingnan ano ba yung sitwasyon ng buhay natin. Ito ba yung pagbibigay ko wala namang kailangan maging sitwasyon sa buhay para makapagbigay ka eh. Hindi ka mo iintayin. Ako, pag pinagpala ko ng Diyos, ako nang bahala sa pagpapatayo ng church. Ang dami nang nagpangnangako niyan, mga kapatid. Nagkandamatay pa. Nagkandamatay na, hindi pa natupad yung pangako. Pag nangangako tayo, especially sa gawain ng Diyos, abay, ito pa rin natin. Mas maganda nga, huwag ka na mangako para wala kang pananagutan. So kapag magbibigay tayo, especially sa mga kapatira, no? Tayo nagpapasalamat ng pandemic dahil may mga kapatira na ginamit ang Diyos na nagsusupply, no? Ng ating mga pangailangan. A blessing po yun. Siyempre, hindi naman natin pinursa yun. Diyos talaga ang kumilos doon sa mga taong yun na gamitin sa atin. No? Mayroon nga isang networking ako nasalihan, talagang nagbigay ho ng ng bigas sa grocery. Sa dami ng sinalihan kong networking, isa lang ng networking ang nakapagbigay nun. Kahit naman 5 kilo yan, at least nakapagbigay, no? Tapos may grocery pa. Kahit 2 lata lang na, 2 latang sardinas, 2 latang corn beef, at least nakapagbigay. So, yun po, pwedeng gawin natin pag nakita tayong mga nangangailangan, no? So, ano po, sabi ni Apostol Pablo, Pedro, no? Dito sa balik pa tayo sa 1 Peter. Sa 1 Peter chapter 5, no? Sabi po niya sa verse 4, and when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that fadeth not away. Yun. So, hindi naman natin hinahangad yung reward, pero automatic na po yun. Pag may ginawa kang mabuti sa Diyos, automatic na po yung reward. Kahit hindi mo hingin yun. Hindi man ito material reward, pero magkaroon ka lang ng kapayapaan, ano na yun eh, matinding reward na sa Panginoon yun. Yung ikaw ay makaranas ng enjoyment sa paglilingkod, malaking reward na po yun eh. Kasi aanin mo naman yung paglilingkod na puro sama ng loob, hinanakit, tampo, wala ka rin yung enjoyment sa paglilingkod eh. Pag nagawa mo yung kalooban ng Diyos, yung reward sa iyo, masaya ka eh. Payapa ang buhay mo. O ano pang reward ang gusto mo? Gusto kong reward, Lord, isang iPhone 10. Mayroon pa bang iPhone 10 ngayon? Wala pa, no? Ano bang latest na iPhone ngayon, Brad? iPhone 6? 11 na? O ba, matindi pala, no? Sa akin, walang kabrand-brand yan. iPhone 1, hindi nga pwedeng iPhone 1. Nag-ooperate. Siyempre, wala naman sinasabing huwag kang sumunod sa branded na kung kaya mo. Sabi nga, kung kaya mo at kailangan, bilhin mo. Pero minsan, hindi naman kailangan, nakikisabay ka lang sa uso, minsan, lumabas ang iPhone, latest, bibili ka rin. Samantalang yung iPhone mo, ang ganda pa eh. Ngayon, kung bibili ka, pwede ba, i-donate mo naman sa church, yung kahit second hand, yung mga galabo, iPhone, makatikiman lang ng iPhone, no? Na ma-branded brand, no? Kahit pa second hand yan, basta branded, okay na yan eh. So, yan ang sinasabi ng Panginoon, no? Na yung reward, hindi kailangan nating hangarin yung material. Kasi automatic na po yun. Kapag gumawa ka ng ayon sa kalooban ng Diyos, hindi mo na kailangan hingin sa Lord. Ano ba yung reward mo sa akin, Lord? Automatic na po yun. Dito mo mararanasan sa lupa yung reward na yun. Hindi na sa langit kasi ang reward talaga natin eh. Nasa atin na yun, yung elect na napili tayo. Spiritual blessing po yun. Pero yung ginagawa mong kabutihan dito sa lupa, dito mo mararanasan lahat ng reward. Yun. Hindi sa langit. Kasi sa long kami, magkakaroon daw ng graduation sa langit. Kapag marami kang nagawang mabuti dito sa lupa, graduation, at masarap daw maging first honor, Brad, sa langit. Dalawa, dami mong reward. Hindi ho, totoo yun. Dito po lahat sa lupa, mararanasan lahat ng reward na binabanggit sa Biblia. So, ano pa, sabi ni Apostol Pablo, Pedro, likewise you younger. Yon. So, mga kabataan daw. Submit yourself unto the elder. Yon. So,
Ano man yung edad, basta mayroon kang elder, sabi ni Apostol Pedro, submit yourself unto the elder. Yeah, all of you, lahat daw kayo, be subject one to another. May subject to the elder, magpasakop sa isa't isa. Pag sila nagpasakop sa isa't isa, ibig sabihin, hindi ho kayo nag-aaway-away, hindi kayo nagkakaroon ng kontra-kontra, kasi kung tayo mismo magkukontrahan sa aral, doktrina, maaring tayo mayroong pinagkakaiba sa ibang larangan ng usapin. Kasi depende yan, halimbawa, magaling ka sa IT. Hindi ko kaya yan, kahit magdebate ka tayo, hindi ako mananalo. Kasi ikaw yung magaling dun eh. Oh. Halimbawa, magaling ka sa siling, sa pagbibinta. Eh, didibatehin ba naman kita, eh, wala naman akong maibinta. Ikaw, talaga bulto-bulto ko mabinta. Ikaw, ang paniwalaan ko, di ba? So, pero pagdating sa spiritual, dapat grounded pa tayo dun mga kapatid. Hindi ho tayo dapat tagaway-away na ilan ang Diyos. Eh sabi kasi sa kabilang pastor, isa lang ang Diyos yung Ama. Abay, saan mo natutunan yan? Baka doon ka na dumadalo. Dahil may libreng bigas na. So, kailangan grounded ka doon. Ibig sabihin, yung aral ng Diyos ay nandun na talaga na ikintal na sa puso mo, sa isip mo, at hindi na talaga ito mawawala. So, kailangan nyo talagang i-examine mo. Sabi doon, likewise, you younger, submit yourself unto the elder, yeah, all of yours, you, be subject one to another, and be clothed, ito po, with humility. Yun, importante yung humility, mga kapatid eh. Kahit sa ang lalangin, kahit sa mag-asawa, tinan po ninyo, pag ang mag-asawa, walang humility yung bawat isa, ang nagiging resulta, away eh. Ayaw magpatalo ng babae, ayaw magpatalo ng lalaki. Pataasan ng ano ba? Pride. Eh sino bang matataas ang pride? Di ba si Satanas ang mataas talaga ang pride? Eh tapos makigaya kay Satanas. Kasi ang Panginoon ang gayahin natin, full of humility. Kaya dapat sabi ni Apostol Pedro, in be clothed with humility. Dapat tayo na nadadabitan daw ng kakapakumbabaan. Kapag yun po yung ating ugali, yung magpapakumbaba, wala namang problema sa relasyon natin bilang magkakapatid eh. Eh siyempre kayong mag-asawa, pareho kayo gusto magkakapatid din kayo eh. Hindi lang mag-asawa ang relasyon ninyo. Magkapatid pa kayo sa Panginoon. Kaya maalis man yung relasyon nyo bilang mag-asawa, hindi dapat na maalis yung magkapatid kayo sa Panginoon. Pero dapat yung dalawa hindi maalis yun. Dapat talagang solido yun. Hindi pwedeng mayroon lang kaunting mag-aaway. Gusto ko, ngayon na. Gusto mo, akin na yung marriage contract. Punitin ko sa harap mo. Maghahamunan pa eh, no? Eh, hindi naman importante. Yung marriage contract, ano yun, perma-perma lang naman. Importante, kayong dalawa. Magpunitan man kayo eh. Bakit? Ano nung marriage contract na yun? Legal aspect lang naman yun eh. Ay si Adat e Eva ba, yung mga ikinasal pa sa panahon ng Genesis, may mga papeles ba, sister? Na ito legal ito wala naman eh. Eh siyempre, susunod tayo sa batas, kailangan, the purpose naman yun sa legalidad, para kung magkaroon ng mga hindi magandang ginawa, yung lalaki, babae, pwedeng kasuhan si lalaki, pwedeng kasuhan si babae. Pag nagkaroon ng iba yung lalaki, pwedeng kasuhan ng babae. Anong kaso yung Brad? Pag nagkaroon ng iba yung lalaki o babae, adultery, di ba? O pwedeng kasuhan yun, no? Dito sa Pilipinas, maraming kaso na yun. So, yun ang purpose ng marriage contract. Mayroon kang habol. At yung inyong mga ari-arian na pinundar nung kayo ikinasal, ang tawag doon ay conjugal property. So, may habol ang bawat isa sa inyo. So, yun lang naman ang habol. Pero sa relation, kayo talaga ang magbibuild ng tamang relasyon sa isa't isa. At ang pagbibuild ng tamang relasyon, i-build mo muna yung magandang relasyon sa Diyos. Kasi pag maganda ang relasyon mo sa Diyos, yung relasyon mo sa tao, magiging maayos po. Tingnan po natin sa Proverbs. Ito po yung dapat maging pamantayan natin. Diba? Ibinibuild muna yung relationship sa tao eh. Pero ang tamang pag-build, una, i-build mo muna ang magandang relasyon sa Diyos.
Sa Proverbs chapter 3. Tingnan natin yung Proverbs chapter 3. Yun, natalakay namin ito nung Bible study kina Sister Darren eh. Tingnan po natin sa verse 3. Sabi doon, let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thy heart. Ano ang magiging resulta, mga kapatid? So shall thou find a favor and good understanding in the sight of God and man. Yun. So una, gagawin mo yung kalooban ng Diyos. Yun, ilagay mo raw sa, itali mo raw, saan sabi doon? Mercy and truth forsake thee, bind them about thy neck, sa iyong liig. Isulat mo sa iyong mga in table of thy heart. Tapos yung resulta, magkakaroon ka ng pabor. Find favor and good understanding in the sight of God and man. So, ipalos lang pala, mga kapatid. Sumunod ka sa Diyos, magkakaroon ka ng pabor sa Diyos at sa tao. Yon, magkakambal pala yon. Magkakaroon ka ng pabor sa Diyos at sa tao. Hindi mo na kailangan magpala ka sa tao. Basta maganda yung pabor mo, nagawa mo yung kalooban ng Diyos, automatic na po yon. Hindi mo na kailangan magplastikan sa tao. Alam mo, ang bait ko. Alam mo, ako lang talaga ang prince mo na napakabait. Hindi mo na kailangan sabihin yon. Magmamanifiso talaga yon. Kasi nga po, yun ang promise ng Diyos, mga kapatid. So, yun ang kailangan nating gawin as believers, mga kapatid, na bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, pagbutihin po natin yung paglilingkod sa Diyos. Ano po yung sabi niya, mga kapatid? Dito ko sabi niya, sabi daw, for God resisted the proud and giveth grace for the humble. Ayun, pag mapagmataas ka, ay ano yon? Sabi ng Diyos, ay for God resisted. Kalaban mo ang Diyos ngayon pag ikaw ay mapagmataas. Huwag tayong magmamataas sa harapan ng Diyos. Wala naman tayong ipagmamataas. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Bakit to? Tingnan po natin ang 1 Timothy. Kung bakit wala tayong ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Sabi niya sa, simulan natin sa verse 6. Sabi doon, but godliness with contentment is great gain. Tapos sa verse 7, for we brought nothing unto this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. So, yun po ang sabi ng ating kapatid na Pablo kay Timoteo, na ang pagiging maka-Diyos ay mayroong kontento at mayroong malaking pakinabang. Ang kakontentuhan daw ay malaking kapakinabangan. Tapos sabi doon, dahil wala tayong dinalang anuman sa mundong ito. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi, sino bang ipinanganak na pagkapanganak ay may dalang kutsara? Di ba? Wala naman. Wala kang nadalang kahit anuman dito sa mundo na pwede mong ipagmalaki, ipagmataas na minsan kung mabigyan man tayo ng talino. Ang talino nga natin, binigay din ng Diyos yan, mga kapatid. Yung kalakasan natin, bigay din ng Diyos yan. Lahat. Asawa natin, Diyos po ang nagbigay. Kaya, diba, sa utos nga, kayong mga lalaki, pakamahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. At yung mga babae naman, binigyan kayo ng asawang lalaki. Sabi doon, kayong mga asawang babae, pakamahalin ninyo ang inyong asawang lalaki. Yun. Parehong may, kasi nga, ang Diyos ang nagbigay. Hindi nagkamali ang Diyos na ibigay sa iyo yan. Kasi kung nagkamali, hindi ho sovereign siya. Ang nagkakamali tayo. Minsan attitude po ang mali sa atin, hindi yung Diyos na nagbigay sa atin. Kasi kung ang Diyos perfect, yung pagbibigay sa atin perfect din. Minsan lang tayo, yung attitude lang natin hindi maayos. Kailangan maging maayos yan. Ano pa sabi doon? Sabi doon sa verse 8, in having food and raiment, let us be therewith content. So yung contentment ang pinaka-importante para ma-enjoy mo yung buhay mananampalataya. Huwag masyadong maluho sa buhay.
Kasi ang pagiging maluho, yan, ay pag-aaksaya, na wala namang kapararakan. Ano yan, ugali ng mga hindi Kristiyano, hindi mananampalataya. Tayong mga Kristiyano, nilalagay ng Diyos sa tamang pamumuhay. Para pag may pera ka, ano ba yung dapat iniisip mo? Yun. Kailangan i-manage natin yung tama. Yun, ikaw naman ang magmamanis, pero dapat tama yung management mo. Yun, di ba? Binigyan na nga tayong tamang management ng Diyos eh. Yung tinatawag na stewardship. Stewardship of time. Ilang oras ba sa isang araw? 24 hours. Paano mo i-manage yung 24 hours na yon? Yun. Ilang oras ka ba naliligo? Ilang oras ka kumakain? Ilang oras ka? So, dapat may program. Ako nga naliligo, mahaba na yung 3 minutes eh. Nasanay po ako nung high school kasi nagsisi-80 po kami, hindi pwede yung 1 minute mo. Makakain ka 1 minuto. 60 seconds po yun eh. Bibilang ka ng 60 seconds, ang dami mong magagawa. 1, 2, 3, 4. 1, tabo. 2, sabon. 2, tabo uli. O diba, Brad? 1 minuto, tapos na eh. Eh kung tayo, habang naliligo, dami pang mga seremonya, ay ilang oras ka talaga matatapos? So, management ho mga kapatid. Pag minamais mo ang oras, ang dami mo magagawa sa buhay. Kaya wala tayong nagagawa, hindi na ma-manage. Kahit yung pera. Di ba? Sabi nga, stewards of time. So, importante yung time eh. Stewards of ano? Anong sunod steward? If siya stewards of talent. Ang daming talento ibinigay ng Diyos eh. Na hindi mo pa-practice, hindi mo nagagawa. Nagagawa mo man ay for the sake ng mundo. Dapat ang talento ibinigay ng Diyos. Sino dapat mag-glory doon sa binigay ng Diyos? Di ba ang Diyos din? Ang Diyos ka nagbigay ng talento sa'yo tapos gagamitin natin sa masama? Unfair naman sa nagbigay, di ba? Parang binigyan ko ng regalo si Sister Darren. Tapos iba yung hindi niya pinalagahan, di ba? Nung manawa, ano ba sister? Binigyan nga kita ng regalo eh. Kasi marami nagre-regalo pag ayaw. Makita mo doon sa kabila, nandiyan yung regalo ko kay sister. Ano kayo mararamdaman doon sa nung nagbigay mga kapatid? Ala, binigyan ko si brother GR ng iPhone 5. Ayaw niya. Gusto niya iPhone 12. Ay nalaman ko, binigay niya sa kanil. Medyo masakit yun, di ba? Dapat pag may nagbigay sa atin, pahalagaan natin. Ipakita natin na karapat-dapat tayo na binigyan niya. Yun. Yung mga talento natin mga kapatid, bakit hindi sa ibang tao ibinigay? Bakit sa iyo? Dahil ikaw yung karapat-dapat bigyan. Hindi naman nagkamali ang Diyos na bigyan ka ng ganong talento eh. Dahil ikaw yung talagang may kakayahan yan. At dapat gamitin natin ito sa mabuti. Para for the glory of the Lord. Hindi lang masaya ako sa aking talento Bakit? Hindi mo talento yan, bigay nga ng Diyos. Sabi nga, wala ho tayong mayroon. Nung isinilang ka, ang Diyos nga ang nagbuo sa atin sa tiyan ng nanay natin eh. Kung walang Diyos na nagporma sa atin sa tiyan ng nanay, mabubuo kaya tayong tao mga kapatid. Doon pa lang sa tiyan ng nanay natin, hindi ka pwedeng magmalaki. Kasi doon pa lang pwede kang patayin ng Diyos. Di ba? Eh ba't nabuhay ka? Dahil gusto ng Diyos na makita mo na mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kontrolado niya, pati panganganak. Di ba? Marami namang nanganganak, patay yung bata, pati yung nanay, patay. Eh bakit ikaw buhay, pati yung nanay mo buhay? Gusto mo ba buhay ka, yung nanay mo patay? Pasalamat tayo mga kapatid. Isang sovereign act ng God about the sovereignty of birth. Pag pinag-aralan natin about sovereignty, mamamangha ka talaga eh. Na hindi ka pa tao, hindi ka pa napuporma sa nanay mo, nakaplano ka na pala sa Diyos. Alam mo yon? Ganun kakapangyarihan ang ating Diyos mga kapatid. So ano po? Ano po sabi ni Peter mga kapatid? Sabi doon sa verse 6, humble yourself. Yun, inulit-ulit niya eh. Kumbaga doon sa verse 5, sabi niya, give it grace to the humble.
binibigyan ng biyaya ang mapagkumbaba. Tapos inulit sa verse 7, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So, importante yung pagpapakumbaba, mga kapatid, no? Pag sinabi pagpapakumbaba, ito yung prinsipyo ng Diyos. Susundin mo lang. Huwag kang mag-react, huwag kang mag-complain. So, sumunod ka lang without complain nga, di ba? Sabi nga nung kanta murmur not. Huwag ano yung sa Tagalog yung murmur not, yung nagbubulong-bulong. Yun, di ba? Nagreklamo. Yun. Murmur. So, huwag tayong mag-murmuring. Dapat, kung ito gusto ng Diyos, huwag kaligtaang basahin ang aklat na yaon, huwag kakaligtaang dumalo. Siyempre, depende naman sa announcement yan. Kung naglilipara na ang bahay, di ba katulad ng announcement ko, na kung super lakas na ang hangin ulan, magla-live na lang ako kung may electric power. Ibig sabihin, ano na nyo, pag hindi ako nag-live, wala nang power yun. Ay wala pa namang malakas na hangin, wala na pang ulan. Kaya pa naman natin pumunta dito, di ba? Pero kung naglilipara na yung mga bubong, ay tatangkain mo pa bang pumunta dito, mga kapatid? Baka kasama ka ng bubong ilipad kung baka sisihin mo pa ako. Ito si pastor kasi. Signal number 5 nga sabi mo, huwag kakaligtang dumalo. Hindi naman po tayo gano'n. Kailangan yung wisdom din ng Diyos, gamitin naman natin. Kung naglilipara na kung yung bubong nga, kung yung mga baka lumilipad, ikaw pa kaya hindi ilipad ng hangin, mga kapatid? Meron nga sa Mindoro, buhawi, na kumakain po sila. Normalayo na baliktad na yung hindi na naman na baliktad na yung bahay brad yung mga damit nila kung saan na napunta So, yun naman wisdom din, mga kapatid. Kaya sabi ko doon, kung ang time natin, 10:00, pero kung malakas ang hangin, malakas ang ulan, ay i-FB live na lang ako. At naka-FB live din tayo. For the sake sa hindi nakadalo. Dahil akala nila ay super typhoon pa na dito. Hindi pa naman super typhoon dito, mga kapatid. Kaya pwede pa kayong dumalo. Kung umabot kayo ngayon, o closing prayer na po, akin yung maabutan. So yun po, no? Sabi na humble yourself. Ang unang titingnan natin, ito yung prinsipyo ng Diyos, ito yung gusto ng Diyos. Ano yung gagawin ko? Sumunod ka na lang. At ano yung nangyari, mga kapatid, and the nation of Israel, na ito yung commandment, ito yung moral law, ito yung standard ng Lord. From the time ng Moses hanggang Malakay, makita mo, palaging sabi ng Panginoon, repent. Magbalik kayo sa kalooban ko. Ibig sabihin, yung mga tao ng Diyos, chosen people, kahit ito yung prinsipyo ng Diyos, palagi silang humihiwalay sa kalooban ng Diyos, palagi silang sumusuway. Kaya, makita natin, tinangan natin yung Malakay, no? Hindi ko nang babasahin about giving, no? Kasi, gasgas na po ito Pero doon sa yung konteksto lang na bakit to medyo nagkakaroon ng review ang ating Panginoon. Tingnan natin yun doon sa Malakay chapter 3, no? Hindi ito about doon sa ikapu lang, no? Kasi iba nakatutok doon sa ikapu Sabi doon sa Malakay 3, behold, I will send my messenger. Sino bang messenger na binabanggit ng Panginoon? Si Malakay. Tapos, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple. Even the messenger of the covenant whom you delight, and behold, he shall come, saith the Lord of hosts. But who may be abide the day of this coming? And who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like fuller's soap. And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. So, sinasabi dito ng Panginoon sa magitan ni Malakay kung sino yung Diyos na dapat talagang panagnan natin. Na huwag kang aatras, huwag kang tatalikod. Kasi ipagpapalit mo ba ang Diyos sa mga bagay dito sa mundo, mga kapatid? Samantalang kung titingnan natin about creation,
about yung Exodus. Pag sinabi Exodus, departure, pag lalakbay, di ba? Kaya nga tinawag na Exodus. Makita natin yung bayang Israel na alipin sila in almost 430 years. Tapos through Moses, ginamit ang Diyos na sila ay mapalaya doon. At naglakbay sila, ang tawag doon, nag-Exodus po sila. Yan. Kaya pwede kami mag-Exodus ni Brother J.R. papuntang India. Mag-Exodus kami, departure. Yan tawag doon, departure, mag-Exodus. So, yun po ang ating focus mga kapatid. Ano ba yung prinsipyo ng ating Panginoon? Kasi tayo po ano na po sa New Testament dispensation. Wala mayroong tinatawag na pagkakaiba po yun. Sabi ng iba, wala daw pagkakaiba yung old and new. Ang batas noon, batas pa rin ngayon. Hindi po malayo. Kasi yung batas sa lumang tipan, hindi ka lang makapagsabat, subject ka na para patayin. Ilang Lord's Day na ho, hindi kayo nakapag-Lord's Day. Sa palagay natin, Brad, sister, may matitira ho po ba sa atin kung ganun ang batas natin? Na hindi ka lang makadalo ng Lord's Day o Sabbath Day, papatay na, babatuhin hanggang mamatay. At kapag hindi ka nakapagbigay ng ikapo, hindi ka pa nakapaghandog. Kasi hayop ang hinahandog during the time sa ating panahon, ang sabi ni Apostle Paul, Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, that you may present your body as a living sacrifice. Yung pinakang magandang handog na yon, yung sarili mo mismo. Ang hirap magbigay pagka yung buhay mo hindi pa naibigay sa Diyos. Ay katulad ng mga Thessalonian, tinan po natin kung paano sila nagbigay. Hindi sila nagbigay dahil gusto nilang magbigay. Una, ibinigay muna nila yung sarili nila sa Diyos. Tingnan natin, 2 Corinthians chapter 8. Dito natin makikita mga kapatid, importante yung buhay natin talaga i-commit natin sa Diyos nang walang reservation. Walang sabihin natin saka na lang ako pastor kasi mayroon pa akong uunahin, mayroon pa akong pamilya, mayroon pa akong marami pa akong iniisip pastor Sa palagay, mauubos ba yung iniisip natin mga kapatid? Hindi mauubos yan hanggang matino ang isip mo. Maliban lang kung wala ka ng katinuan, wala ka ng maiisip, ang gagawin mo kumawa, ano pang ginagawa ng walang katinuan? Umiyak. Yon. Ano pa? Pag ano nang ginagawa mo, ay hindi na ho yun. Pero tandaan po natin, ang Kristiyano, sabi ni Apostol Pablo, tinan po natin ang 2 Timothy, chapter 1, verse 7, ano ba ang ibinigay ng Diyos sa atin? Sabi po niya sa verse 7, for God hath not given us the spirit of fear. Ay lalo na ngayon, siguro yung iba sabi, lakas niyan, signal number 5. Sa Bicol, yung mga kahoy, kandabol-bol na. Yung mga bubong, kandalipad na. Kaya mamaya, huwag kayong lalabas ng bahay. Kasi hindi natin pwedeng sabihin, ako, Kristiyano ako, hindi ako tatamaan yan. Subukan mo lang. Yun. Sabi nga, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Ibig sabihin, hindi ka natatakot, pero mag-ready ka rin. Wala kang takot, pero harapin ko yung hirong yan. At sasabihin ko, in the name of Jesus, huwag mo akong tatamaan. Subukan mo mamaya kung talagang i-epekto mo yung ginagawa mo. So, kailangan maging wisdom din. Sabi na, ano ba yung sinasabi ni Apostol Pablo dito na, for God that had given us the spirit of fear. Yun. Pag sinabing spirit of fear, wala kang pangamba na ang kaluluwa mo, ano mang mangyari, mapunta na sa impyerno, ano mang mga bagay na nangyari sa mundo. Dahil alam natin na sabi na, if God is with us, who will be against us? Kahit yung bagyo, sino bang may gawa ng bagyo? Si Lord din yan Yan, pwedeng pinangyayari ng Diyos yan dahil may purpose siya. Dahil pwedeng di ba, mula sa Mindanao, Bisaya, ngayon nasa NCR na brada, South Luzon, di natin alam Parang gumagano lang yung mga kalamidad mula sa Cagayan, tapos punta dito, balik-balik lang So hindi natin alam yung dahilan ng Diyos kung bakit pinangyayari yan. Ang importante doon, mag-ingat tayo. Pero importante doon, yung pangamba,
ay palitan natin ang prayer. Yun, Lord, nawa, iligtas mo po ako, kapatiran. Prayer, ang kailangan natin ngayon. Sabi doon, but of power and of love. Tapos, and of a sound mind. Yun, yung sound mind, yung ating pinag-uusapan kanina, na tayo binigyan ng Diyos ng tamang pag-iisip. Para maging tama ang pag-iisip natin, ano yung gagawin natin? Sabi dito sa Pilipos, yun, may mga sagot naman ng Biblia eh. Hindi kailangan mag-exposition para ito yung tamang pag-iisip na gawin mo. Hindi po, may exposition na po yung mga apostol po dyan. Ano po yung dito muna sa Roma. Sabi sa Roma mo, tapos basahin natin yung Philippians, no? Sabi doon sa Romans chapter 12 verse 2. Ano yung sabi ni Apostol Pablo? And be not conformed to this world. Yan. Una, yung sinabi, huwag daw makipag-compromise sa mundong ito. But be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yan. Yun yung advice ni Apostol Pablo. Huwag daw compromise sa mundong ito. Mag-iba na raw kayo ng inyong pag-iisip para ma-prove daw ninyo kung ano yung mabuti. Kaya di ba yung mga compromiser, yung mga nakiki-compromise sa mundo, hindi na alam kung tama man na mabali yung nakakalang isip eh. Kasi wala na siyang pananindigan eh. Pero pag pinanindigan mo, hindi tama yan. Kaya di ba wala na tayong ngayong November 1, di ba? Dati laman tayo ng sementeryo eh. Sa atin, hindi mahal natin ang mahal sa buhay. Pero tanda natin, pag namatayan, yung katawang lupa na hinimlay, wala na akong halaga yun. Pero, for the sake na respeto, then siyempre, lilinisin mo naman yung tawag doon? Yung pinaglibingan. Pero wala nang, ano ka ng kandila, wala na yun. Saan ba ginagamit ang kandila, mga kapatid? Sa dilim. Bakit ka umaga magtitira ka ng kandila? Anong purpose? Dapat alam mo ang purpose, bakit nagsisindi ka ng kandila doon. Yan ba ay alam na nung namatay na mahal mo sa buhay? Magdadala ka ng pagkain doon para sabihin, baka ito ang paborito ng aking tatay, ito ang paborito ng anak ko. Sa palagay nyo, alam ba ng mga namatay na nandun ka? Hindi ko alam. Ang nakakaalam, ikaw lang. Yun po yung mga tradisyon na namana natin na kailangang mabago na natin. Kasi pag namatay ang tao, wala na ho talaga yan. So, nag-iintay na lang po ng pagbabalik ng ating Panginoon. Yung sabi nga ng Ecclesiastes, pag namatay ang tao, yung katawan ay babalik sa alabok, yung espiritu babalik sa Diyos. So, pag yung alabok, kung malay yung alabok sa ginawa mo, yun. Diba? Pero yung gumagawa, siyempre, hindi alam yung totoo, irespeto natin sila. Pero tayo, kung hindi walang pandemic, baka makikisingit pa tayo, bakit mo binilagyan ng bulaklak yung harap nung mahal sa buhay ko? Kasi nung pumunta kami doon sa biyanan ko, doon sa Himlayan, siyempre yung biyanan ba natin nasaan? Nasa second floor? Second floor yata, no? Ha? First floor. Siyempre, saan sila maglalagay ng bulaklak dati? Wala siya maglalagay. Doon talaga sa harap ng tatay ko. Kaya, libre na kami bulaklak, mga kapatid. Kasi doon sila, saan na ilalagay yung bulaklak? Ako sabi ko, dahil bulaklak ng biyanan ko. Ang ginawa lang namin, nagpintura kami, last year pa ho yun eh. Kasi para walang lang masabi. Hindi purpose na para matuwa si tatay. For the purpose na para wala na masabi yung ganun pala mga primitive Baptist na papabayaan na. Yun lang purpose namin. Pilinisan namin, pininturahan. Pero wala kang purpose, matuwa si biyanan ko. Yun. Hindi po, walang purpose na ganon. Ang natutuwa lang tayo, ganda ng kabaan, ganda ng kalibingan ng aking tatay, nanay. Hindi na ho mararamdaman ng sa buhay natin kung anong ginagawa mo doon sa nilibingan nila. Yun. Pero hindi naman sinasabi natin yung puntahan, huwag niyong pagandahin, gawin yun. For the sake na walang yung patutuo mo bilang Kristiyano na at least, ano naman yun. Pero tanda natin, buto na hoong nandun sa loob eh. So, yun, yung mga tradisyon ng tawag po dyan. So, sound mind. Nagiging sound mind lang tayo
pag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. O, di ba, bakit wala na tayong preparasyon para sa Christmas? Di ba, dati nung hindi tayo Kristiyano, talagang pagdating ng bere, anong nire-ready agad dati? Nako, ang isip ko nung hindi pa ako Christian, abay, maghanap ako ng kahoy na magagawang Christmas tree. Yung bang magandang hugis, Brad, na kahoy, na pag binalutan mo ng bulak ang binabalot namin doon eh. Yun, tapos pag nagbalutan ng bulak, yun, para mga palawig, kung ano, tapos umagaw kayong mga regalo, mga kahon-kahon, tapos ito para kay ate. Kami nagpapalitan ng ng kahon, walang laman. Pero wala na ngayon yun, kasi tradition po yun. May warning po dyan si Apostol Pablo about sa mga ganong sistema. Tinan po natin yung Colossian, mga kapatid. Chapter 2, verse 8. Ang sabi doon, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the word, and not after Christ. Yung mga tradisyon, di naman after Christ yan eh. Kaya nga tradisyon eh. Ano yung tradisyon na talagang pinakamaganda? Ito po yun. Sa Jude chapter 1. May magandang tradisyon naman eh. Pero hindi yung tradisyon ng mundo. Ano yung tradisyon yun? So, tinan po natin yung Jude chapter 1 verse 3. Sabi doon, beloved, I give all diligence to write unto you of the common salvation. It was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Ito talagang tradisyon. Mula pa sa panahon ni Kristo. Di ba? Na-delivered na ho sa mga apostol. Ay, di ba, ngayon, ang mga tradisyon gawa lang ng tao eh. So, tingnan natin, balik po tayo doon sa 1 Peter, mga kapatid. 1 Peter, chapter 5, no? Saan na ba tayo? Chapter 5, verse 7. Yun. At dito tayo magtatapos sa verse 7. Sabi yun, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Yun. Yung pinaka-title ng ating pinag-aralan ngayon. Na yung lahat ng kabalisahan natin, di ba, dami natin problema eh. Sino may problema? Lahat po tayo may problema. Wala namang tao may problema eh. Baka tanungin mo ako, ikaw ba pastor, may problema? Halata ba, mga balik? O halata, di ba? Pag sinabi mong hindi halata, parang lahat tayo may problema. Ang totoo naman, mga kapatid, problema mo, problema ko na rin eh. Problema ko, problema mo, problema ko na rin. Ang tanong, mga kapatid, ang problema ko, problema mo rin? Nagtatanong lang po. Kasi problema niyo, problema ko na rin. Yung mga masarap sa gawain, ano? Sabi nung ipang pastor, ang hirap pala magpastor, no? Yung hindi mo problema, pero problema mo eh. Sabi nga, bakit ang pastor ka kung nagre-reklamo ka? Ang masarap lang doon, mga kapatid, na exercise mo talaga yung tinatawag na pagmamahal. Yun. Kasi kung wala kang ganong attitude, yung sasabihin, pakialaman ko yan, hindi ko na problema yan. Ginawa niya yan eh. So hindi po, talagang si Kristo, di ba? Lahat ng mga disciple niya may problema eh. Pero nandun po talaga siya. Si Peter, nag-backslide po yan. Yung mga apostol, nag-alisan po sa kanya eh. Pero di ba, pagkabuhay niya, binalikan siya. Oh. Sabi ni Peter eh, nagamagdamag na ng isda, walang mahuli. Binalikan siya ng Diyos, di ba? Sabi ng Diyos ihulog mo ulit. Pag-anuhilan ni Peter eh, talagang magkanda-pulit-pulit brad yung yung lambat. Anong reason doon? Pag hiwalay ka talaga sa Diyos, medyo may problema ang ating buhay, mga kapatid. Kaya wag natin balakin na umalis sa Diyos, maghihina, manlupaypay. Alis na ako dyan kay pastor kasi hindi naman ako nagagamit. Yung gift ko na mag-gitara, hindi naman nagagamit. Magaling ako sa tumbling, hindi naman nagagamit. Doon na ako sa mga karatig namin church, talaga doon. Tinatanong ako kung anong gift ko eh. Sabi ko, mag-tumbling ako. Sige, brad, sa Sunday, matag ka, tumbling ka doon. Kala mo yun, no? Hindi naman tayo
acrobatic din. Hindi naman tayo circus mga kapatid para mag-acrobatic. Dito, ang iglesia po, ang sabi ni First Apostle Paul, the church is the ground and pillar of truth. Yun. Hindi ito entertainment. Kasi kung entertainment, dati ako, mahilig ako sa entertainment eh. Dati nung binata ako, hindi ako converted. Abay, pag may nabalitaan akong concert, abay, nag-ano agad yung isa, ano kaya kailang paglaan ko ito ng pera. Siyempre, pag nasa concert ka, kakain ka, magbabiyahe, mapamasahe, at kapag may nagsabi pang sasama, pamasahe mo pa rin yun. Pinaghahandaan ko na yung Brad. Na-anticipate ko na kung ano yung mga pwedeng mangyari pag nasa concert. Pag nagkagulo, anong gagawin, ina-imagine ko na eh. Kailangan marami akong pera noon. Kasi pag nagkagulo, siyempre, kailangan pag may nabalitaan akong concert noon, agad talagang sabi ko sa mga kasamaan ko, concert ni Gary Valenciano, siyempre, yung mga una yan ni Vilma Santos. So, ngayon, wala nang mga concert yan mga latest na mga, ang tawag dyan ngayon, mga millennial mga primitive dati yan. So, yung mga ganon, mga kapatid. So, yung punto natin, mga kapatid, lahat ng bagay na yan, mga problema natin, mga pangailangan natin, sa Diyos lang naman talaga pwede tayong umasa. Yung mga taong nasa kapaligid natin, kasangkapan lang yan Yan. Alam, magsabi ako kay Brother DR, pwedeng kasangkapan siya ng Diyos Pwedeng ilagay sa puso, puso't isip mo, magsabi ka kay Sister Darren. Sister Darren pa lang kasangkapan ng Diyos, di ba? At blessing mo yun pag ikaw ang naging channel. Yun. Channel lang naman tayo, kapatid, ng blessing Hindi naman yung porque ginamit, alam mo, ginamit ako ng Diyos sa buhay ni Pastor Kung di, alam mo, kung di sa akin, walang sapatos yan si Pastor. Siguro magtitinilas na lang yan. Yun. Huwag tayong magmanaki kung gagamitin tayo ng Diyos. Magpasalamat tayo, taging channel. At pag yan ay naging na yun naramdaman, palagi kang gagamitin ng Diyos. Maging channel. At siyempre, pag dinaanan ka ng channel ng Diyos, nakakapagbigay ka ng blessing, siyempre, personally, naranasan mo rin yung blessing. Di ba? Kasi nagdaan nga sa'yo Alam nga naman wala ka. Alam mo, ipapadaan mo lang sa'yo, Brother DR. Alam nga dumaan lang sa kanya. Siya rin makaka-experience ng blessing na pinadaan sa kanya, mga kapatid. Yan, province sa akin, mga kapatid Pag may mga kailangan tulungan, may pinagagamit sa Diyos. Ito, Pastor, pinapadaan sa'yo. Channel lang naman tayo talaga. At ako ng pasalamatan niya, Lord, salamat, Lord. Pag yan, humility pa rin talaga ang susi. Pag na-exercise natin yung humility, doon nakikita ng Diyos na kailangan talagang i-bless ka talaga. At proven yan sa Old Testament, New Testament, yung mga lingkod ng Diyos na mayroong humility. Di ba? Si King Nebuchadnezzar, nagmataas. Talagang nandun, wala ho sa So, yun po mga kapatid, yung kabuuan, yung casting all your care upon Him, for He careth for you. Palaging iingat po sa atin ang Diyos. Si careth. Ano sa pagkatagal yung careth? Nag-iingat. Iingatan tayo na Diyos. Kumbaga nagkikare. Ano ba yung kailangan itong anak ko? Sabi nga ng Panginoon, kung yung mga ibon, napapakain ko, kayo pa. Kung yung mga lili sa katubigan ay lumalago ng napakalago. Sino bang nagpapalago, mga kapatid? Sabi nga, magtanim ka, magdilig ka. Diba? Sabi nga ni Apostol Pablo, prinsipyo yun, brad Sabi niya, ako ang nagtanim. Si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Kaya kahit anong tanim mo, pag hindi yan palagoy ng Diyos, mamamatayan. So kahit ganun din ang prinsipyo natin, mga kapatid. Nasa buhay dito sa mundo, importante na, ano lang tayo, tanim, dilig, ganun lang. Ipabayan natin sa Diyos yung kalaguan sa buhay natin. Ito man ay material, ito man ay physical, at lalong dito spiritual, Diyos po ang may kakayanang palaguin po tayo. Basta sumunod lang tayo sa tama. Kasi, indeed, siya talagang gagawa sa atin Okay po, so yun lang po kapatid sa umagang ito. At yun, bago tayo magtapos, tayo po ay umawit muna. At punahan tayo ni Brother GR sa pagpapawit.